Okay, magandang gabi. Muli mga kaibigan, no? At ngayon lang ulit tayo makapag-upload ng video, no? So, ang aking pong napiling content sa ngayon ay patungkol sa government o puna, okay? Sa gobyerno na hango sa Bible perspective. Hindi pa ako sikat pero may mga basher na ako, no? At yung basher ko ay hindi nagko-comment kundi kina-counter niya sa kanyang video rin, no? So parang patalikod na basher. Mas maganda yung basher na nagko-komento. Okay? So mas maganda pala yung ganong basher, no? Kaysa yung basher na patalikod. Okay, by the way, no, hindi natin papansinin ang mga ganong klaseng tao. Tuloy lang tayo, no? Proverbs 14:34, sabi rito, righteousness exalted a nation. So, may kaugnayan din to doon sa Proverbs 29:2. When the righteous is in authority, the people are rejoice. So, yung daw tao na namumuno na righteous, ang mga tao ay natutuwa. Okay? Yung nakaraan pa yon, doon nagkomento yung ating basher. Pero ayaw kong labanan yon, no? Yung kanyang komento kung paano niya binali yung verse. So, nakakatakot nga lang yun, no? So, di ba, everyone of us shall give an account to God. Sabi naman ito, Proverbs 14:34, righteousness exalted a nation. Yung katuwiran ay nakakapag-arise, nakakapagpataas, nakakapagpaganda. Ayan, yun yung exalt. Nakakapag-angat ng bansa, yung righteousness. Kasi pag righteous yung namumuno, so natutuwa ang mga tao. In fact, ang komento ay bakit ako ay isang lingkod ng Diyos o mangangaral ay nilalabanan yung administration. Okay, mukhang mali yung context. Okay? At it seems na ako ay pumapabor sa BP. Alam niyo po, ang president ay administration, ang vice president ay administration din. So, makita niyo, nagumpugan sila. Okay? So ngayon, bilang ministro at ikaw ay bilang isang, hindi ko sinasabing ako matalino, ang isang taong matalino ay naninimbang. Okay? Sabi ng Titus, yung qualification ng bishop is a lover of good men. Okay? So, sino yung mamahalin mo? No? Yung kilala mo na hindi naman perfecto, pero mas lamang maaari. Okay? Pero sabi ko nga, gumawa na rin ako ng video na sino ang pagtitiwalaan natin. Hindi ko sinasabi magtiwala tayo sa Duterte. Hindi ko sinasabi sa vlog ko na magtiwala sa lalo na sa presidente. Hindi nadinig yung aking vlog sa Psalms 118 verse 8 and 9. It is better to trust in the Lord than to put confidence in men. Nakalagay doon na marami nagtiwala talaga noon kay BBM o sa president na mali dahil kinakampanya siya ng pastor. Okay? At ako rin yun. Then sa verse 9, it is better to trust in the Lord than to put confidence in princes. So, ibig sabihin, kahit kay Duterte o Marcos yung kung sino pa man, hindi dapat natin i-put yung tiwala natin sa kanila. Okay, maliwanag yun. So, masyadong kinapitalize lang yung Proverbs 29:2. So, maliwanag naman yun eh. Na when the righteous is in authority, the people rejoice. No? Pero ngayon, ang aking context ngayon ay yung Proverbs 14:34. Righteousness exalted a nation. So nakita nyo yung ibang bansa, mataas na ang kanilang
uh, growth, yung kanilang pag-angat, no? Naiwanan na nga tayo lalo na ng Thailand, Taiwan, Japan, maging Japan noon pa lang kasi righteous yung mga tao, diba? Yung naiwanan na nga tayo ng ng Vietnam, okay, ng mga Asia, no? So naunahan na nga tayo, no? So may implication tong Proverbs 14:34 na righteousness exalted a nation, no? Okay, even Libya, no? Naunahan na tayo, no? Ito kasi yung mga namuno, no, ay kapakanan ng bayan. Alam nyo, may edad na rin tayo. Nakita nyo yung infrastruktura natin. Kulang Lagi po akong pumupunta ng Antipolo o dadaan dyan. From Mandaluyong, from EDSA, yung Ortigas, papunta doon sa Antipolo. Inaabot ng 2 hours, mahigit. Kulang traffic yan, 20 minutes lang yan No, sabi ko, walang government na nakaisip na maglagay ng parang skyway dyan, ang bagsak Antipolo na magkukunik sa Manila. Okay? At nung ako ay na-open sa ganitong interest, billion, trillion palang budget na nakukurakot at unused, mga hindi nagagamit, natatapon, natatago, nakukurakot, no? So billion, tapos magpapagawa ng skyway, Japan pa yung ang nagpopondo, kaya mahal lang toll gate. Pag nabawi na nila yung kapital, mumurahan na ng toll gate, diba? In fact, kaya naman palang ponduhan ng government. So yun ang nakakapagtaka, mga kapatid. So itong Proverbs 14:34, righteousness exalted a nation, but sin is a reproach to any people. So yung righteous act, katuwiran, ay nakakapagpataas ng bansa. Okay? So nakita nyo, mga kapatid, merong bansa na hindi godly. Hindi godly. In fact, minsan bawal pa yung yung mangaral, diba? Pero mas mayaman sila kaysa sa atin. No? Think about that, mga kapatid. So please pray our government now, no, na parehas nasa administration. Okay? So kung nagustuhan nyo mga ganitong topic, magkomento ka dyan, no? At mas maganda i-share mo at i-bus mo ako dun para medyo fair, hindi yung patalikod, mga kapatid. So paki-share po and like, pa-subscribe na lang po. God bless.